1701 and 1701A, tara pag-usapan natin ano nga ba yung gamit at anong pinagkaiba nitong dalawa na to. Parehas na silang ginagamit sa pag-file ng annual income tax return ng isang individual. Pero marami pa rin nalilito kung alin ba yung dapat nilang ginagamit pagdating sa kanilang filing. 1701, ang gumagamit nito ay yung mga registered self-employed na sole prop, professionals, mixed income earner, at mga naka-graduated OSD or graduated itemized deduction. Ang form na 1701 ay well-detailed and it requires financial statement attachment upon submission of annual ITR. Habang ang 1701A naman, ay ang gumagamit ito ay ang mga self-employed na ang kanilang registration, sole prop, and professional na purely business lamang ang source of income. Pati ang mga naka-option deduction na 8% or OSD. Ang 1701A does not require detailed report kasi naka-option deduction ka na 8% at OSD, no need to break down your allowable deductions. At dahil hindi naman siya required na mag-breakdown ng allowable deductions, hindi rin siya required mag-submit ng annual financial statement. Kaya kung magpe-prepare ka na ng iyong annual income tax return for the year 2025, check mo kung ano yung tamang form na gagamitin mo para sa iyong klase ng registration at napili mong option deduction.